po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si DIY KKB Informative at meron na naman po akong ibabahagi sa inyong video na patungkol ito sa Malasakit Center na may akda ay si Senator Lawrence Bongo. So siya po ang may akda nito at talagang pinagpursigihan niya na magkaroon ng Malasakit Center, one-stop shop para hindi na tayo lalabas ng ospital. Naroon na yung lahat ng pangangailangan natin. Kagaya ng guarantee letter at lahat-lahat na. Kumbaga, hindi kagaya nung araw, pupunta tayong ospital, tapos lalakad pa tayo sa kabilang building o luluwas pa tayo ng ibang departamento para lang makakuha ng mga requirements. So, itong ginawa niya ay napakaganda para ito sa mga indigenous people na mahihirap nating mga kababayan na hindi na mag-aalala. Pagpasok niya lang sa ospital, naroon na lahat. Hindi ka na lalabas ng ospital, doon mo na asikasuhin mga papeles mo. Para nang sa ganon, ay wala ka nang paproblemahin sa doktor, sa medisina, sa laboratorio. So ito po yung kanyang ipinangako bago pa lang siya kakandidato. Di ba ang mga kandidato, mga ngako yan, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko. Kaya ako po ay nalulugod na igawa siya ng video para sa kanyang mga nagawa at gagawin pa. Ito po yung past tense na nagawa na. Hindi yung gagawin pa lang. Yung pangako, nangyari na. So, napakagaling po nitong politiko na to na si Senator Bongo. At talagang yung mga pangako niya, tinutupad niya talaga. Noon babalikan niyo yung mga previous videos ko patungkol dito sa ating butihing Senador Lawrence Bongo. Ay talaga, super. Ang galing. Ang galing ng mga kanyang ginagawa. At patuloy niya itong ginagawa hanggang sa ngayon, hanggang sa inaharap. At malamang hanggang sa kinabukasan. So, dito po tayo maniwala, dito tayo manahan at dito tayo sumuporta sa isang tao na may paninindigan na tumulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. So, tunghayan na po natin ang ating pinipicture ko ngayon, si Senator Bongo, complete name, Lawrence Bongo. Ito na po guys, tunghayan natin ang mga magagandang bagay na kanyang ginagawa. Hindi magkamayaw ang mga tao. Talagang sinalubong siya ng mga Ilonggo. Nangyari po yan sa Iloilo. Talagang nag-reach out siya sa ating mga mamamayang Pilipino na nangangailangan ng tulong. Napakagaling pong senador. Itong si Senator Lawrence Bongo. Kaya po ako guys, hindi po ako namimili ng iboboto na walang nagagawa. Hindi po ako nangangampanya guys kasi senador pa rin siya hanggang ngayon. Malay nyo, 2015, mag-vice president siya. Ma'am, salamat ha. Dr. Joseph Nicolo, Chief of Hospital, sir. Yan, pakinggan natin si Senator Bongo. Malaking tulong to dito sa pag-renovate ng building. Unang-una, itong Malasakit Center is a one-stop shop
intended to integrate the different assistance program of various government agencies. Ang ano talaga natin ito, purpose natin ito, para hindi na mahirapan yung mga pasyente. One-stop shop, nandito yung PCSO, nandito yung PhilHealth, DSWD, sandali, excuse kay luwa lang ang chewing gum. Hirapan ako magsalita. Anyway, nauna ito sa Davao noon. So, nung ikikwento ko lang konti sa inyo, no? Nung nakaraang taon, nung panahon pa na mayor si Presidente, meron na talaga kaming lingap para sa mahirap program. So, Yun, alam niyo po, masakit sa loob ni Pangulong Duterte na lumalapit po yung mga pasyente ng taga-ibang lugar. Mayor siya ng Davao, pera ng Davao City po yun, taxpayers ng Davao City. Pero sabi niya sa akin, nakikita niyo pumipilang pasyente kasi ibang lugar walang pera yung may ibang munisipyo. Yung Davao City medyo mayaman na eh. Ano siya, first class syudad. So, sabi ni Presidente, then Mayor that time, sabi niya, Bong, ayokong umupo dito sa opisina na to pag merong lumalapit sa akin at tatanggi man lang ako. Kasi para sa akin, lahat yung mga yan ay Pilipino. Okay. So, nung naging presidente siya, naisipan kagad namin na gawing dun sa SPMC, Southern Philippines Medical Center, na maglagay ng pondo na malingap center din doon para sa buong region. At the same time, yung mga sa region sa 12 at saka region 10, pwede silang pumunta ron sa Davao City. Okay. So, nung nakita ni Secretary Dino, ito rin si Secretary Dino, may malasakit rin talaga. At sabi ko, gawin natin yan sa Cebu. So, nagkaroon tayo doon sa Vicente Soto Hospital, no? Ng Malasakit Center. Naghanap na. And then, tinanong syempre kami, paano naman doon sa ibang lugar. So, pumunta po kami ng Tacloban, naglagay rin kami ng Malasakit Center doon sa Region 8. So, nagtanong naman yung iba, sabi niya, siya managin, pabor man mo nga, taga Tacloban, taga Cebu na, kami dito sa Mailonggo, wala. So, sabi ko, susunod naman, in 1 month's time, na tapos kaagad nila, congratulations sa gumawa nito. Natapos kaagad yung building para naman dito sa mga Ilonggo. Very sa good. Region 6. Pwede, itong pondo dito, ganito po yan. Lapitan nila yung, tuturuan sila paano po yung gagawin, no? PCSO, Appeal Bank, Pagcor, DSWD, and then, of course, PhilHealth. May pondo tayo sa PhilHealth. Wow. Yung net na, doon natin kukunin sa pondong nilagay namin dito sa Malasakit Center. Galing. So, ibig kong sabihin kalakpakan natin na para sa amin, para kay Pangulong Duterte, lahat ay Pilipino, Mailonggo, Mabisaya, Matagalog, dapat makinabang. Kasi po, pera ng Pilipino yan. Pera ninyo yan, hindi namin yan pera. Ipinabalik lang namin sa inyo. Para sa inyo. Very good. Yung iba nagbubulsa. Alam niyo po, nisipat lang ako doon kay sobrang busy talaga ni Presidente. Habang nag-speech siya doon, sabi ko, sibat lang tayo ng mga 10 minutes para tayo dito. Then, hindi na po ako magtatagal. Sana po, ulitin ko lang po, maraming salamat sa inyong suporta kay Pangulong Duterte sa kanyang mga programa. Wala po siyang ibang hangarin po, kundi kabutihan lang ng bawat Pilipino. Alam nyo, magsi-77 years old na yan siya by the time his term ends. Wala na. I mean, he's not a politician anymore. Para sa kanya, kung ano yung pinangako niya at ginagawa naman niya sa peace and order, yung drugs, tulungan niyo po siya. Kasi talagang, alam naman natin, nakakasira talaga to ng ulo. Pangalawa, itong sa korupsyon. Seryoso talaga si Pangulo. Kahit kasamahan niya sa gobyerno, para sa kanya, interest po ng bayan before interest ng pagiging kaibigan natin. Proven na yan. Ganon ang patakaran ni Pangulo. Third, itong sa kriminalidad. May tanong lang po ako sa inyo, naramdaman nyo naman na kahit papano may konting pagbabago sa mga lugar-lugar ninyo in terms of peace and order? Sobra. Marami. Safe na kayo.
unang panahon, Pero ngayon, bumabalik anak natin na maglakad sa gabi, baka masaksak, ma-snatch o masaktan. Ngayon po, medyo kampante na tayo dahil disiplinado na rin talaga yung mga pulis. Noon po yan. Dahil po yan sa full support talaga si Pangulo sa pulis. Sabi niya sa mga pulis, huwag kayong magpapauna kasi ayaw kong makakita na nakabulagta ng pulis. Kaya lang, meron na namang natamaan sa Isabela, sir. Pupuntahan namin ni Presidente bukas sa police bypass operation na unahan na naman. So, sabi nga niya sa mga police, unahan nyo na kaagad yung mga, kung alam nyo your life is in danger, unahan nyo na. Kesa na, mas masakit sa akin makakita ng police nakabulagta dyan kesa sa kriminal. Kaya, kita nyo naman yung mga human rights. Pag police, wala, hindi sila nag-iingay. Pero pag, yan ang problema. Ang problema sa gobyerno natin minsan, pag meron kang ginagawa, pinapatikos ka. Pag wala kang ginagawa, pinapatikos ka. So, pakiusap ko lang po, lalo na sa mga Ilonggo, mga kamag-anak ko yan, Bongo, di ba? Go. Pakiusap ko lang po, suportahan na lang natin ang ating Pangulo. Wala siyang ibang hangarin sa inyo, hindi kabutihan. Dahil mahal namin kayong mga Pilipino. Maraming salamat. Salamat din, Senator Bongo. Salamat. Receiving the check on behalf of Western Visayas Medical Center, our Medical Center Chief, Dr. Joseph D. Nicolo, and Department of Health Regional Director for Western Visayas, Dr. Marlene Contopa. Ayan. 2018 po yun, guys. Ayan. Napapakinabangan na ng mga Ilonggo yan. Galing. Galing ng malasakit center ni Senator Bongo. Diba? Talagang tumutulong. Yung problema, meron tayong one-stop center para dyan na po lahat. Pera ninyo yan, sa inyo yan, hindi sa amin yan, pinabalik lang namin sa inyo. Pusin nyo. Diba? Ang galing talaga. Nakakaluha ang tagpo nito. Talaga. Hanggang sa ngayon. Siya naglilingkod, nagtatrabaho. Trabahante siya ng gobyerno. Ayan, si Senator Bongo. So guys, problema ng Roa City. Kailangan namin, sir. Talaga ang tulong ninyo. Ano doon? Bakit? Salit ka kay Mar? Yes, sir. Sir, mayroon ka ng papel na binigay sa iyo. Hindi namin yan si Maroas. pwede kang Vice President. Senator Bongo sa 2015. Pwede talaga guys, di ba? For Vice President yan. Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko na pong bumalik. Nag-speech pa si Presidente. Nagsibat lang ako doon. Maraming salamat sa Galing, talagang maasa. So yan guys, natunghayan nyo na si Senator Bongo. Ay produkto po yan ni ating butihing presidente, former President Rodrigo Roa Duterte. So yun lang muna guys, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay subscribe na kayo guys. Palaguin po natin ang ating YouTube channel. At tuwi-tuwi na sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. So marami pa po akong susunod patungkol sa mga nagagawa o nagawa na ni Senator Lawrence Bongo, produkto ni former President Rodrigo Roa Duterte. So maraming salamat po guys. Subscribe na kayo. Syukran. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito.